Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 31. Isinara ni Elliot ang kanyang computer. Tanging si Anastasia lang ang may mga sagot sa mga tanong na iyon, kung siya nga ba ay minsang naging walang hiyang mistress na Samire sa pamilya ng lalaki sa huli. Mag-imbestiga ka, utos ni Elliot sa mahinang boses. Sinabi ni Ray ang kanyang paninindigan at umalis, pagkatapos ay nahulog ang madilim na tingin ni Elliot sa isang sulok. Ipinanganak pa niya ang bata, kaya ano nga ba ang inaasahan niya? Pag-uwi ni Erica, tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto kung saan dinial niya ang numero ni Hailey, dahil kay Hailey lang niya mailabas ang kanyang galit. Nagdulot ka ng gulo sa kumpanya ni Anastasia. Gulat na tanong ni Hailey. Binili siya ng tatay ko ng bahay na nagkakahalaga ng 8 milyon sa likod ko at ng nanay ko. Bakit hindi ako magagalit? Hindi ako makapaniwala na magagawa iyon ni Anastasia. Erica, mag-ingat ka. Hindi mo dapat hayaang agawin niya ang lahat ng ari-arian ng iyong ama sa huli, paalala ni Hailey. I'll never let her off the hook and I won't let her live in peace also, bulalas ni Erica. Nasa bahay ka ba, Hailey? Uminom tayo mamayang gabi. I'm not feeling too well these days, kaya hindi ako makakainom sa ngayon, pagtanggi ni Hailey. Dapat kang kumuha ng ibang tao na sumama sa iyo. Naramdaman ni Erica na si Hailey ay napakalihim sa mga araw na ito dahil madalas silang mag-hangout sa nakaraan. Sa loob ng marangyang villa, tinapos ni Hailey ang kanyang tawag kay Erica habang nagdidilim ang kanyang tingin. Iniligtas ng ina ni Anastasia si Elliot, na nangangahulugan na maaaring samantalahin ni Anastasia ang katotohanan iyon para humiling ng anuman sa kanya. Maaari pa nga niyang hilingin na pakasalan siya at malamang na magagawa na ito. Kung bakit hindi pa nagagawa ni Anastasia ang kahilingang ito ay dahil sa kanyang personalidad. Siya ay isang matigas ang ulo na tao at tiyak na hindi mawawala ang kanyang pakiramdam sa sarili dahil sa kayamanan. Sa madaling salita, namuhay siya ng matino. Kaya naman, hindi siya magpapakasal sa isang tao dahil lang sa gusto niyang suklian ang ilang kabaitan. Sinabi niya noong high school na kinasusuklaman niya ang taong naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina, kaya't kinasusuklaman pa rin kaya ni Anastasia si Elliot. Anuman ang maaaring mangyari, kinailangan ni Hailey na pigilan si Anastasia sa paggawa ng kahilingang iyon at ang pinakamahusay na paraan para makamit iyon ay ang ipakita kay Anastasia kung gaano siya kalapit kay Elliot. Pagkatapos, lalo pang kapuputan ni Anastasia ang kanyang sarili at si Elliot. Sinulyapan ni Hailey ang oras. Halos oras na para umalis ang mga tao sa trabaho, kaya dapat na rin siyang umalis at bisitahin ang burgwa. Nasiyahan siya sa paggamot na angkop para sa isang mayamang binibini nang sumakay siya sa sports car na ibinigay sa kanya ni Elliot. Sa tuwing siya ay nasa kalsada bago ito, maaari lamang niyang hanggan ang mayayaman, magagandang anak na babae ng mayayamang pamilya. Ngayon, siya mismo ay naging object of admiration din. Lahat ng mata ay nasa kanya sa tuwing humihinto siya sa kalsada. Ang mga binata ay mapapanganga sa pagkamangha at ang kanyang walang kabuluhang puso ay masisiyahan ng husto. Sumakay si Hailey sa elevator at dumiretso sa design department sa burgwa. Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng paghanga at paggalang mula sa lahat ng mga babaeng empleyado sa opisina dahil siya ang asawa ng kanilang amo. Agad siyang naglakad papunta sa pinto ng opisina ni Anastasia at nagpatuloy sa pagbukas ng pinto nang walang kahit anong pagbati. Inaayos ni Anastasia ang kanyang mga gamit at handa nang umuwi nang makita niyang papasok si Hailey. Nagdilim ang kanyang ekspresyon habang nagtanong, "Ano ang ginagawa mo dito?" Si Hailey ay nakasuot ng V-neck dress na may set ng mga alahas na kumikinang sa kanyang dibdib. Iyon ang eksaktong alahas na nakadisplay noong araw na iyon. Hinawakan niya ito at sinabi kay Anastasia, "Ibinigay ito sa akin ni Elliot. Maganda ba sa akin? Kung gusto mong magpakitang gilas, maling tao ang nilapitan mo." Malamig na tinitigan ni Anastasia si Hailey dahil kilalang kilala niya ang babae. Si Hailey ay hindi nagmula sa isang mayamang pamilya, ngunit ang kanyang vanity ay pangalawa sa wala. Sa sandaling nakatanggap siya ng isang bagay na maganda, ipapakita niya ito sa lahat ng kakilala niya. "Nandito ako para imbitahan si Elliot sa hapunan. May romantic date pa tayong naghihintay ngayong gabi, kaya hindi kita hahabulin."
Nandito talaga siya para ipagmalaki ang relasyon nila ni Elliot. Bagaman hindi ko alam kung gaano siya kabulag para makakita ng isang bagay sa iyo, malalaman ng sino mang may mga mata na siya ay mas nararapat. Walang awa na sagot ni Anastasia. Bumaba ang ekspresyon ni Hailey at ngumuso siya. Anastasia, hindi mo alam kung paano niya ako nakikita. Anong karapatan mong sabihin yan? Pagkatapos, sabihin mo sa akin, paano mo siya naakit? Kabanata 32. Walang kinalaman iyan. Kung ano man ang kailangang mangyari sa pagitan namin ay nangyari na. Hindi mo alam kung gaano niya ako kamahal. Ibinibigay niya sa akin ang lahat ng hinihiling ko sa kanya. Nagtaas ng kilay si Hailey. Natigilan si Anastasia ng ilang segundo. Mukhang natulog na sila. Mukhang minamaliit ko ang kakayahan ni Hailey. Anastasia, huwag mong sabihing nahulog ka rin sa kanya. Tentative na tanong ni Hailey. Ano, natatakot ka ba na agawin ko siya sa'yo? Si Anastasia ay hindi tanga. Siyempre si Hailey ay natakot sa kanya at hindi niya hahayaang mamuhay ng payapa. Hindi mo siya madadala. Sumili ang galit sa mga mata ni Hailey. Hindi komportable si Anastasia habang inaalala ang insidente ng paghalik sa kotse kagabi. Kung talagang natulog si Elliot kay Hailey, talagang ayaw ni Anastasia na gumawa ng kahit anong intimate sa kanya. Huwag kang mag-alala, lahat ng ginamit mo noon ay marumi sa akin, malamig na tugon niya. Sige, sasabihin ko kay Elliot ang bawat salitang sinabi mo noon. Ngumisi si Hailey, sa pag-aakalang matatakot si Anastasia dahil may nasabi siyang mali. Sa kabaligtaran, medyo mapagbigay si Anastasia tungkol dito. Then, make sure na wala kang malagpasan kahit isang pantig. Subukan mong gayahin ang tono ko para maging mas convincing ka rin. Kitang-kita ang gulat sa mga mata ni Hailey. Si Anastasia ay nagpapakita ng kumpiyansa mula ulo hanggang paa, na kung ano mismo ang kinaiinggitan ni Hailey. Umalis pa rin si Hailey sa huli, pagkatapos ay nagpakawala ng buntong hininga si Anastasia. Kung si Hailey ay dumating na naghahanap upang ipakita, hindi niya makukuha ang kanyang pinanggalingan. Sa opisina ng Pangulo, kumatok si Hailey sa pinto. Come in, tugon ng malalim at nakakaakit na boses ng isang lalaki. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang isang gwapong lalaki na nakaupo sa sopa bago siya tumawag sa isang nakakasakit na matamis na boses, Elliot. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata at nagtanong, bakit ka nandito? Naiinip ako, kaya gusto kong mamasyal. With that, kagat-kagat ni Hailey ang kanyang mapupulang labi sa isang nakakaawang paraan, pagkatapos ay umupo sa tabi niya at nanatiling tahimik. Anong meron? May nang-aapi ba sa'yo? Nararamdaman niyang naiinis siya. Kanina ko lang pinuntahan si Anastasia. Gusto kong humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraan, ngunit tumanggi siyang tanggapin ang aking paghingi ng tawad at pinalayas ako. Sinabi pa niya. Kumunat ang noo ni Elliot. Anong sabi niya? Nagtanong siya tungkol sa relasyon namin, kaya sinabi ko sa kanya na kami ang may pinaka-intimate na relasyon. Tapos, bigla niyang sinabi na lahat ng ginamit ko ay madumi sa kanya. Puno ng sama ng loob ang mga mata ni Hailey. Naintindihan naman agad ni Elliot na siya ang madumi na binanggit ng babae. Hindi niya maiwasang mapaungol ng palihim. Ako, marumi. Saka, bakit niya sinimulan ang halik na iyon kagabi? Ngayon sinasabi niya na dumi ako. Anong walang utang na loob na babae? Palihim na pinagmamasdan ni Hailey ang ekspresyon ng lalaking katabi niya. Gayunpaman, natagpuan niya itong lumalayo at nawala sa kanyang pag-iisip ng walang intensyon na aliwin siya. Hindi ba alam ni Elliot na sinisiraan siya ni Anastasia? Sige, huwag ka nang pumunta sa kumpanya kung walang importante. Napakaraming galit sa lugar na ito na maaari kang magalit muli. Tahimik na inaliw siya ni Elliot na may balak na turuan din siya. Paano kung miss kita, pero bibisitahin kita kapag may oras ako. Kung hindi, maaari mo lang akong tawagan, i-message sa akin, o i-video call ako. Napatingin si Elliot kay Hailey. Kahit na ngayon ay binigyan niya siya ng isang ganap na kakaibang impresyon mula sa 5 taon na ang nakakaraan, hindi pa rin siya nito minamaltrato. Habang pinagmamasdan ni Hailey ang perpektong profile ng lalaki, bigla niyang nakita ang isang pulang marka sa leeg nito. Napabuntong hininga siya at dali-daling lumapit sa kanya para tingnan. Elliot, anong nangyari sa leeg mo? Wala lang, allergic reaction lang. Inayos ni Elliot ang kanyang kwelyo para itago ang marka.
Paano mo nakuha? Allergic ako sa seafood, paliwanag niya sa mahinang boses habang siya ay bumangon. Mangyaring maghintay habang nakikitungo ako sa ilang mga email. Naglakad si Elliot papunta sa desk niya habang si Hailey naman ay pumunta sa washroom para ayusin ang makeup niya. Bumangon siya sa kanyang buong taas at naglakad papunta sa washroom, pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok sa isang cubicle. Pagpasok pa lang niya ay may ilang babaeng empleyado din ang pumasok. Girls, kitang-kita ko nang pumunta ako para ihatid ang mga dokumento kanina. Ang markang iyon sa leeg ni Pangulong Presgrave ay isang hiki. Kabanata 33. Talaga. Tapos, sinasadya ba niyang ipakita ang kanilang relasyon? Iyon ay magpapaliwanag kung bakit siya mag-iiwan ng marka sa isang lugar na halata ng kanyang leeg. Oo, nangangahulugan ito na si Pangulong Presgrave ay isang taong kasing init ng apoy. Iniisip ko kung ano ang pakiramdam na pukawin ang mga bagay sa kama kasama siya. Teka, sino sa kumpanya natin ang may kakayahang umakyat sa kanyang kama? Sa tingin ko, may magandang pagkakataon si Anastasia. Siya ay maganda, syempre, ngunit siya ay umiwas din na matanggal sa trabaho sa kabila ng lahat ng problemang idinulot niya. Hindi ako maniniwala kung hindi siya kasali kay President Presgrave sa ganoong kahulugan. Alam mo naman na pinaalis niya si Mr. Lawrence noong isang araw, di ba? At si Mr. Lawrence ay nakagawa lamang ng isang maliit na pagkakamali. Hindi kaya ang hiki ay mula sa kanyang kasintahan kundi si Anastasia sa halip. At inilagay niya ito doon bilang isang hamon sa kasintahan ni Pangulong Presgrave. Hinayaan ng tatlong babaeng empleyado na tumakbo ng ligaw ang kanilang imahinasyon, na para bang sila ay talagang mga manunulat ng mga nobelang tiktik. Sa cubicle, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Hailey. Naghinala na siya na ang marka sa leeg ni Elliot ay hindi dahil sa isang allergy, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang hiki. Ang girlfriend na tinutukoy nila ay si Hailey mismo, ngunit ang hiki ay walang kinalaman sa kanya. Kung hindi siya, baka ibang babae ang gumawa nito. Sino ang kasama niya kagabi? Si Anastasia ba talaga? Nakaberde si Hailey sa sobrang selos na para bang na-overwhelm siya. Kung hindi si Anastasia, sino? Mayroon bang ibang babae sa tabi ni Elliot na kusang loob niyang maging matalik? Kahit sino man iyon, gusto ni Hailey na mawala siya. Si Elliot ay maaari lamang maging kanya at kanya lamang. Bumalik siya sa opisina upang makita si Ray na nakaupo sa sopa, ngunit wala na si Elliot. Nasaan si Elliot? Paumanhin, Miss Seymour. May mga bagay na dapat asikasuhin si President Presgrave sa main office, kaya pinauwi na lang niya ako, magalang na sabi ni Ray. Ang matinding pagkabigo ay bumalot sa puso ni Hailey. Bagamat bukas palad na natugunan ni Elliot ang kanyang mga materyal na pangangailangan, hindi pa siya naging matalik sa kanya noon. Pakiramdam niya ay magkalapit at magkalayo silang dalawa. Bukod dito, siya ay walang magawang nahulog sa kanya. Araw-araw niya itong iniisip hanggang sa puntong gusto niyang ialay ang sarili sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi niya gusto ang ilang materyal na kabayaran, gusto niya ang kanyang lahat, na maging kanyang Mrs. Presgrave. Ako mismo ang nag-drive dito. Ray, nag-overtime ba si Elliot kagabi? Curious na tanong ni Hailey. Tumango si Ray. Oo, si President Presgrave ay nag-overtime sa kumpanya sa mga araw na ito. Napaawang ang labi ni Hailey. Pagkatapos, sabihin sa kanya na magpahinga ng mas madalas, at huwag mag-overwork ang kanyang sarili. Oo naman, napangiti si Ray. Pagkatapos, kinuha ni Hailey ang kanyang bag at umalis. Hindi niya maiwasang magtaka kung sino ang babaeng kasama ni Elliot kagabi. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Hailey. Ito ay isang tawag mula kay Erica. Hailey, nalulungkot ako. Samahan mo akong uminom, please. Si Hailey mismo ay hindi rin maganda ang mood, kaya tumugon siya, sure, where are you? Sasama ako at kukunin ka. Makalipas ang isang oras, tinanggal na niya ang lahat ng alahas na suot niya at tinali ang buhok niya para salubungin si Erica. Nang makita ni Erica si Hailey, naramdaman niyang mas maganda si Hailey sa mas malinaw na balat. Ano ang ginagawa mo sa mga araw na ito? Tanong ni Erica habang nakaupo kasama si Hailey sa isang music bar. Nagpupunta ako sa beauty salon ngayon. Alam din ni Hailey na mas naging maganda siya. Oh, hey, suot mo ba yung latest outfit ni Chanel? Nakita ko na online dati.
Ito ay isang mataas na kalidad na replika. Nahirapan akong bumili nito, pagsisinungaling kaagad ni Hailey. Nagmamadaling lumapit si Erica para hawakan ang tela. Ang telang ito ay napakahusay, parang totoong deal. Saan mo nakuha? Gusto ko rin ng isa. Ito lang ang may stop. With that, iniba ni Hailey ang topic. Kamusta ka ngayong mga araw? Ang B*Turk na si Anastasia ay some-ire sa pamilya ko. Ang aking ama ay gumugugol ng mas kaunting oras sa bahay ngayon dahil pinipili niyang pumunta sa kanyang lugar tuwing may oras siya. Nandoon pa nga siya kagabi hanggang mga 10-something at halos madaling araw na siya bumalik. Bakit? Tanong ng isang curious na tanong ni Hailey. Sinabi ni Anastasia na kailangan niyang mag-overtime, kaya hiniling niya sa aking ama na alagaan ang kanyang anak. Sa tingin ko, inuutusan niya lang ang tatay ko para magsaya siya sa labas. Ramdam ni Hailey ang pag-iisip niya. Sinabi ni Ray na nag-overtime si Elliot sa kumpanya kagabi at nag-overtime din si Anastasia sa parehong lugar at oras. Mayroon bang ganitong mga pagkakataon? Kabanata 34. Hindi kaya may nagawa silang hindi masabi sa opisina. Nagsisinungaling ba si Anastasia nang sabihin niyang hindi niya gusto si Elliot? Matagal na ba siyang naliligaw kay Elliot? Kaya, sinadyang itinanam ni Anastasia ang hiki sa leeg ni Elliot para makita ni Hailey. Nag-alab ang puot at selos sa mga mata ni Hailey habang iniisip niya, kawawa talaga si Anastasia. Sinabi ni Anastasia na hindi niya siya gusto, ngunit lihim siyang nanliligaw sa kanya. Paano siya naging tuso sa loob ng 5 taon? Nagpa siya si Hailey na hindi niya maaaring maliitin si Anastasia pagkatapos ng lahat. How shameless, ungol ni Hailey sa nagngangalit na mga ngipin. Agad namang pumayag si Erica. Alam ko naman diba, wala siyang kahihiyan. Hinawakan niya ang isang bungkos ng buhok ko ngayon at naging sanhi ng pamamaga ng mukha ko. Hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali. Ang mga salita ni Hailey ay hindi lamang sinabi sa ngalan ni Erica, ngunit ito ay ipinahayag din para sa kanyang sariling kapakanan. Ilang taon na ang anak ni Anastasia? Curious na tanong ni Hailey. Agad na inilabas ni Erica ang kanyang phone at binuklat ang kanyang album bago siya huminto sa ilang litrato. Dito, palihim akong kumuha ng ilang litrato sa bahay. Iniisip ko kung sino ang ama ng mat na ito. Nang kunin ni Hailey ang telepono at makita ang mukha ng bata sa larawan, agad na nag-alinlangan ang kanyang mga mag-aaral. Laking gulat niya kaya na blanko ang isip niya sa isang iglap. Paano ito mangyayari? Paanong magkahawig ang anak ni Anastasia kay Elliot? Nagpatuloy siya sa pagtingin sa mga larawan, at habang ginagawa niya iyon, lalo siyang natakot. Ang kanyang mga hinala ay nagiging kumpirmasyon. Ang anak ni Anastasia ay hindi isang mat mula sa isang random na lalaki. Siya ay ipinaglihi sa binhing itinanam mismo ni Elliot 5 taon na ang nakakaraan at tahimik niyang inihatid ang bata sa ibang bansa. Ilang taon na siya. Ang kaawa-awa na si Anastasia ay nagsabi na siya ay 3, ngunit hindi ako naniniwala. No 3-year-old would be this tall, sagot ni Erica, sa pag-aakalang puno ng kasinungalingan si Anastasia. Habang pinagmamasdan ni Hailey ang bata sa screen ng telepono, naramdaman na lamang niya ang isang kamay na lumalapit sa kanyang puso at malapit ng malagutan ng hininga. Hindi alam ni Anastasia na si Elliot ang lalaki mula 5 taon na ang nakakaraan, kaya natural na hindi niya alam na ang kanyang anak ay anak ni Elliot. Ngayon, ang relasyon ni Anastasia kay Elliot ay naging mas komplikado kaysa sa sakripisyo ng kanyang ina kapalit ng kaligtasan ni Elliot. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang dugo ng Presgrave family na umaagos sa kanyang mga ugat sa kanyang anak. Si Hailey ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Paano naging maswerte si Anastasia? Isang gabi lang 5 years ago at may anak na siya ni Elliot. Nagpasya siya na kailangan niyang makasama si Elliot sa lalong madaling panahon. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng anak ni Elliot na siya ay makakakuha ng kinakailangang kapangyarihan upang labanan si Anastasia. Pagkatapos, ang anak ni Anastasia ay walang kabuluhan samantalang ang sarili niyang anak ang magiging tagapagmana ng imperyo ng Presgrave family. Sa isiping iyon, tila nabuhayan muli ni Hailey ang kanyang sarili. Hailey, bakit ka nag-zone out? Okay na ba ang lahat ngayon? Napansin ni Erica na madilim ang ekspresyon ni Hailey. 11 teraliters. Wala lang. I was just too busy, kaya hindi ako makapag-isip ng maayos, pagsisinungaling ni Hailey habang nakasuot ng exhausted front.
Hindi siya pinagdudahan ni Erica. Kung alam niya na si Hailey ay namumuhay sa marangyang buhay at kumakain lamang ng pinakamagagandang produkto, malamang nagalit siya sa selos. Dahil sa mga mata ni Erica, palaging sinusundan siya ni Hailey. Kaya naman, ito ang pinakamalalim na puot ni Hailey. Namuhay siyang parang aso noon, kung saan walang kumikilala sa kanya. Nanumpa siya na balang araw ay magiging young mistress siya ng Presgrave family, upang sa wakas ay maipagmalaki at igalang siya ng iba. Pagkababa ng trabaho noong araw na iyon, pinuntahan ni Anastasia ang kanyang anak. Pagdating nila sa kanilang munting tahanan sa gabi, nagluto siya ng ilang ulam, isa na rito ang paboritong kaserola ng manok ng kanyang anak. Ang bata ay maaaring lobo down ang buong bagay. Mommy, sabi ni Lolo hindi ka na bata at gusto kanyang makahanap ng makakasama sa buhay, biglang sabi ng maliit na lalaki. Hindi niya napigil ang mapahagalpak ng tawa. I have you with me and we're best partners, di ba? Mommy, tinanong din ako ni Lolo kung sino ang daddy ko. Pwede mo ba siyang hilingin na bumalik? Tanong ng maliit na bata. Kabanata 35. Tumigil sa pagtawa si Anastasia at seryosong tumingin sa anak. Jared, huwag na nating hanapin si daddy, okay? Kaya kayong palakihin ni mommy mag-isa. Sinabi ng lolo na hindi karapatan ng aking daddy na iwasan ang pagkuha ng responsibilidad, bagaman kailangan niyang maging responsable sa iyo at sa akin. Sabi nung batang lalaki na parang may edad na ekspresyon. Hindi nakaimik si Anastasia. Bakit ganoon ang pinag-usapan ng kanyang ama sa kanyang anak? Sinabi ni lolo na tatanda siya at isang araw ay hindi na niya tayo maaalagaan. Nararamdaman niya na ngayon ang pagpatak ng mga luha. Ang kanyang ama ay nag-aalala na siya ay tumanda at mahina, kaya't hindi niya kayang alagaan siya at ang kanyang anak. Sinubukan niyang pigilan ang mga luha habang tumugon, magpakabait ka, Jared. Magiging matatag ako at aalagaan ko kayong dalawa ni Lolo. Okay, mabilis din akong lumaki at napakatangkad, para maalagan ko sina Mommy at Lolo. Kasabay nito, bumalik ang maliit na lalaki sa pag-aayos ng kanyang hapunan. Lamambat ang puso ni Anastasia sa kanyang mga sinabi. Ang kanyang anak ay ang lahat sa kanya, kaya kailangan niyang bumuo ng isang proteksyon na kapaligiran para sa kanya. Ang sumunod na araw ay Sabado. Madaling araw noon at naisip niyang hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Felicia. Anastasia, bakit wala ka dito para mag-overtime? Kailangan ko. Umupo si Anastasia at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo habang nagtatanong. Bakit kailangang mag-overtime kung sila ang lokal na sangay? Dahil malapit na naming ilabas ang pinakabagong release. Nakaugalian na ang mag-overtime sa loob ng ilang linggong ito. Halika na. Kung ganoon, maaari ko bang dalhin ang aking anak sa opisina? Nagmamadaling tanong ni Anastasia. Sige, sigurado. Pumayag naman si Felicia. Dahil alam niyang single mother si Anastasia. Agad na ginaising ni Anastasia ang kanyang anak sa pamamagitan ng mga halik at sinabi sa kanya, Jared, let's go. Samahan mo ako sa opisina para mag-overtime. Mukhang kalahating tulog pa ang maliit na lalaki, ngunit tumanggaw pa rin siya. Inakay niya ang kanyang anak pababa ng hagdan at nagpara ng taxi papunta sa opisina. Bumili na siya ng tinapay para sa almusal at 9:50 AM na nang makarating siya sa kumpanya. Nagdadala si Grace ng kape nang makita niya ang cute na bata sa couch na agad namang natulala. Wow! Oh my goodness! Masyado siyang cute. Ang maliit na lalaki ay nakasuot ng itim na t-shirt na ipinares sa maong. Ang kanyang itim na buhok ay nakatikip sa kanyang buong maliit na noo at isang pares ng malalaking matingkad na mga mata ay kumikinang na parang mga hiyas habang sila ay sumilip mula sa ilalim ng kanyang siksik at kulot na pilikmata. Ang kanyang mga tampok ay katanji tangi at maganda, tulad ng isang magandang manika. Hoy, maliit na lalaki, pinakuluan mo ba ang iyong mga pilikmata noong nasa tiyan ka pa ng iyong ina? Napakahaba at kulot nila. Kinikilig na sabi ni Grace. Nang marinig iyon, masasabi lamang ni Anastasia na ang host ng gabing iyon ay hindi rin masyadong sira ang sarili. Habang binabasa ni Anastasia ang mga dokumento na nakayuko, sinamantala ni Grace ang pagkakataon na abutin ang kanyang kamay. Galit na tumingin sa kanya ang maliit na lalaki. Miss, pwede bang tigilan mo na ang pagkurot sa pisngi ko? Masakit. Sorry. Napakaskishi ng mukha mo kaya hindi ko napigilan.
I'll stop now, mabilis na paghingi ng tawad ni Grace. Sa sandaling ito, sinagot ni Anastasia ang isang tawag mula kay Felicia. Halika sa opisina ko saglit. Grace, pupunta ako sandali sa opisina ni Director Evans. Ingatan mo si Jared habang wala ako. Oo naman. Walang problema. Sumenya si Grace ng okay, sign. Sa underground carport ng Burgwa, huminto ang isang low-key ngunit marangyang Bentley kung saan bumaba si Elliot mula sa driver's seat. Nakatanggap lang siya ng tawag mula kay Larry, na ipinaalam sa kanya na may mahalagang dokumentong kailangan niyang pirmahan. Noon niya napagtanto na ang buong kawani ng Burgwa ay nag-o-overtime. Inalok ni Larry na dalhin ang dokumento sa kanya, ngunit dahil nagkataon na nasa lugar si Elliot, siya na lang ang pumunta sa opisina. Pinindot niya ang elevator button at sumakay ng elevator paakyat sa kanyang opisina. Nakipaglaro saglit si Grace sa maliit na bata bago niya naalala na may dokumento pala siyang pipirmahan. Sinabi niya sa bata, Jared, ay pangako mo sa akin na hindi ka gagala kahit saan. Babalik ako kaagad pagkatapos kong maghatid ng dokumento, okay. Okay, masunurin namang tumango ang maliit. Hindi pa siya matagal na nawala ng kailanganin ni Jared na magtungo sa banyo. Binuksan niya ang pinto ng opisina at tumakbo palabas sa banyong matatagpuan sa parehong palapag, at nakita niya ang isang karatula na nagsasabing under maintenance, na nakasabit sa labas. Agad na tumakbo ang maliit na lalaki sa elevator at pinindot ang button para umakyat. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng elevator nang biglang tumunog. Tumangala siya at nakita ang isang matangkad na lalaki sa elevator. Pagkaangat niya ng ulo ay agad niyang tinanong, Sir, saan po ang banyo? Kailangan kong umihi. Sa biglaang pagtatanong ng bata, nagulat si Elliot bago bumagsak ang nakareserba niyang madilim na tingin sa bata na umabot lamang sa hita ang taas. Natigilan siya ng ilang segundo nang makita ang pag-angat ng mukha ng bata. Kabanata 36. Saan nanggaling ang batang ito? Sir, bilisan niyo po at ihatid niyo po ako dyan. Hindi ko na kayang pigilan. Hinawakan ng maliit na bata ang pantalon ni Elliot habang sumisigaw ito na may pulang mukha. Tumugon si Elliot sa mahinang boses, sige, ihahatid kita doon. Bumukas ang pinto ng elevator nang may tumunog. Yumuko siya at binuhat ang bata sa kanyang mga bisig habang humahakbang patungo sa banyo. Dinala ni Elliot ang bata sa loob at binantayan habang ang maliit na lalaki ay nagsimulang magpahinga. Matapos ang maliit na lalaki ay tapos na, siya ay bumantong hininga sa kasiyahan bago niya tuluyang naalala na magpasalamat sa gwapong dumaan na ito. Salamat, sir. Anong pangalan mo? Bakit ka nandito? Hindi napigilan ni Elliot na magtanong dahil sa curiosity. Ang pangalan ko ay Jared Tillman at dumating ako upang samahan ang aking mommy sa trabaho, sagot ni Jared sa malinaw na boses. Kumunat ang noo ni Elliot. Ang iyong ina ba ay si Anastasia Tillman? Kilala mo ba ang mommy ko, sir? Sumasaksak lang din siya sa dilim. Si Anastasia ay isang solong ina, kaya malamang na ang kanyang anak ay may kanyang apelyido. Tumakbo palabas ang maliit na lalaki at naghugas ng kamay. Habang tinitingnan niya ang refleksyon ng matangkad na lalaki sa salamin, bigla siyang nagkomento. Sir, magkamukha tayo. Natigilan si Elliot bago niya time na pinagmasdan ang kanilang mga mukha at napagtantong magkahawig nga sila. Ang kanilang mga mata, kilay, ilong, labi, at maging ang kurba ng kanilang mga baba ay eksaktong pareho. Sir, single ka ba? May girlfriend ka na ba? Ang matanong na maliit na lalaki ay nagtaas ng ulo at nagtanong. Kitang-kita ni Elliot kung ano ang iniisip ng bata sa likod ng malalaking mata niyang iyon. Gayunpaman, sa kabila ng alam niya ang intensyon ng bata, sinabi niya ang totoo. Oo, single ako. Wala akong girlfriend. Kung ganoon, iisipin mo ba ang mommy ko? Siya ay bata, maganda at may magandang figure. Mabait din siya at malumanay sa pagluluto. Ang maliit na lalaki ay nagsimulang mag-advertise sa kanyang ina. Gusto niyang lutisin ang mga problema ng kanyang lolo at maghanap din ng lalaking mag-aalaga sa kanyang mommy. Napuno ng sorpresa ang mga mata ni Elliot. Ang batang ito ay medyo kawili-wili, naisip niya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumugon, kung gayon, kailangan mong tanungin siya kung payag ba siyang pakasalan ako. Kung siya nga, handa akong hawakan ang kamay niya. Ang maliit na lalaki ay kumurap sa kanyang malalaking mata, masaya na malaman na mahal ng lahat ang kanyang ina.
Kung tutuusin, ang gwapong lalaking ito ay nagsabing payag siyang pakasalan siya kaagad. Sige, tatanungin kita, ano ang iyong pangalan? Same time na tumango ang maliit na lalaki, naglalakad patungo sa elevator nang matapos siyang maghugas ng kamay. Ang pangalan ko ay Elliot Presgrave, sagot ng lalaki sa kanyang malalim at nakakaakit na boses. Okay, naiintindihan ko. Ipinangako ito ng maliit na lalaki sa memorya. For some reason, gusto niyang makasama ng kaunti ang gwapong lalaking ito. Sir, nasa meeting po ngayon ang mami ko, pwede po ba akong pumunta sa opisina niyo para maglaro? Oo naman, tumango si Elliot. Inaakay lang niya ang maliit na lalaki palabas nang may dumating na dalawang empleyado na naglalakad mula sa kabilang direksyon. Agad silang nagulat nang makita nila ang maliit na lalaki sa tabi ni Elliot. May anak si President Presgrave. President Presgrave, akala ko ba anak mo ito? Masyado siyang cute. Oo, kamukha mo siya. Nagulat ang dalawang babaeng empleyado. Nakakunot ang noo ni Elliot habang nakatingin sa maliit na lalaki sa tabi niya. Magkamukha ba tayo? Ako at ang batang ito. Pagkatapos, tumingin siya sa maliit na lalaki. Kahit na hindi niya anak ang bata, kahit papaano ay nakakaramdam pa rin siya ng kapit sa kanya at hindi niya maiwasang layawin siya. Tama ang pagudyok sa kanya ng kanyang lola na alagaan ang bata dahil ramdam niya ang hindi maipaliwanag na kaugnayan sa batang ito. Sa meeting room, binuksan ni Grace ang pinto at nagmamadaling pumasok na may gulat na ekspresyon. Anastasia, nawawala si Jared. Ano? Agad na tumayo si Anastasia at tumakbo palabas ng meeting room nang walang sabi-sabi. Nakita niyang nawawala nga ang kanyang anak sa kanyang opisina, at nilinaw din ni Grace na hinalugog niya ang buong palapag, ngunit walang resulta. Sa sandaling ito, dumating ang isang katulong mula sa ikawalong palapag upang maghatid ng mga dokumento at sinabi kay Anastasia, Miss Tillman, ngayon lang ako nakakita ng isang bata kasama si President Presgrave. Kabanata 37. Nagmamadaling sumakay ng elevator si Anastasia papuntang 8th floor. Tumayo siya sa harap ng opisina ng presidente at kumatok sa pinto bago niya ito binuksan nang hindi man lang naghihintay ng sagot. Nang makita niya ang kanyang anak na nakaupo sa sopa ni Elliot, agad siyang nakahinga ng maluwag bago sumigaw sa galit, Jared, sinusubukan mo bang bigyan ako ng takot sa buhay ko? Bakit ka tumakbo ng ganyan? Hindi inaasahan ni Jared na ang kanyang mga kilos ay labis na natakot sa kanyang ina kaya namutla ito. Dali-dali siyang tumakbo at ipinulupot ang mga braso sa binti nito. Mommy, pasensya na po. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Napagtanto din ni Anastasia na samobra na siya, kaya niyakap niya ito at muling bumantong hininga. Huwag mo nang ulitin iyon. Bumalik ka sa trabaho at ipaubaya mo siya sa akin. Aalagaan ko siya para sa iyo. Isang boses ng lalaki ang umalangaw-ngaw mula sa kanilang likuran. Natigilan siya. Siguradong sinusubukan ng lalaking ito na suklian ang ilang kabaitan, ngunit ayaw nitong tumanggap ng anumang tulong mula sa kanya maliban sa trabaho. Bukod dito, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na abalahin siya sa isang gawain tulad ng pag-aalaga ng bata. Mabuti naman. Salamat sa alok, nag-aatubili na sagot ni Anastasia. Mommy, I like being with Mr. Handsome. Pwede mo ba akong patuloyin dito hanggang sa makaalis ka sa trabaho? Please, masayang tanong ng maliit na lalaki na halata sa mukha nito ang pag-asam. Hindi nakaimik si Anastasia sa inasal ng kanyang anak. Maaari siyang pumili ng sino mang makakasama, ngunit sa lahat ng mga tao, pinili niya si Elliot. Hindi, bumalik ka sa opisina ko. May meeting pa akong dadaluhan, pero I'll treat kita sa isang masarap na pananghalian. Ayoko, gusto kong maglaro dito sa opisina ni Mr. Handsome. Nagsimulang magtampo ang maliit na lalaki, na talagang bihira para sa kanya. Alam na ang pulong ay nagpapatuloy pa rin sa kaganapan ng paglulunsad para sa kanilang bagong paglabas sa agenda, nagngangalit si Anastasia. Tumangala siya sa kahangahangang lalaki sa kanyang harapan bago sinabing, kung gayon, tulungan mo akong bantayan siya sandali. Oo naman. Tumango si Elliot. Jared, huwag ka ng gulo, okay. Babalik si Mommy sa meeting. Magiging mabuti ako, pangako ng maliit na lalaki. Tumalikod si Anastasia at umalis para sa pulong. Ang maliit na lalaki ay masayang umupo muli sa sopa, pagkatapos ay naglabas ng isang Rubik's Cube mula sa kanyang backpack at sinimulan itong laruin.
Umupo si Elliot sa tapat niya at pinagmasdan ang maliit na lalaki na mahusay na umiikot sa kubo. Nakumpleto ni Jared ang puzzle sa loob ng 2 minuto, isang malinaw na indikasyon ng kanyang kahanga-hangang IQ. Sino nagturo sa'yo niyan? Natutunan ko ito sa aking sarili. G. Guwapo, gaano katagal mo ito matatapos? Tumawa ang maliit na lalaki sa kanyang tanong. Kinuha ni Elliot ang cube at pinisil ito, pagkatapos ay natapos niya ang puzzle sa loob ng 10 segundo. Ibinalik niya ang bagay sa maliit na lalaki, na nakanganga habang humahanga kay Elliot. Ang galing mo, sir. Ito ay papuri lamang ng isang maliit na bata, ngunit nadama ni Elliot ang labis na kagalakan tungkol dito. Ngumisi siya at nagkomento, magaling ka rin sa iyong sarili. Patayong bar. Kung ang isa ay magkataon sa eksenang ito, ang isa ay magugulat na matuklasan na ang dalawa ay eksaktong magkapareho kapag sila ay ngumiti. Bumalik si Anastasia sa meeting room. Sa kabutihang palad, hindi gaanong sinabi ni Felicia ang tungkol sa interlude at oras na para sa tanghalian nang matapos ang pulong. Nag-iisip si Anastasia kung saan niya dadalhin ang kanyang anak para sa tanghalian nang tumunog ang landline. Lumapit siya at sumagot. Hello, sasama sa akin si Jared mag-lunch. Halika at samahan mo kami. Nasa restaurant tayo sa tapat ng kumpanya. Ang mahinang boses ng lalaki ay tunog, tila hindi kumukuha ng hindi, para sa isang sagot. Nagsimulang gamulo ang isip niya. Dinala ni Elliot ang anak ko sa tanghalian. Nang walang pahintulot ko, kinuha lang ng lalaking ito ang anak ko nang walang abiso. Napakawalang galang. Kinuha ni Anastasia ang kanyang phone at bag bago siya dali-daling lumabas. Mas mataas ang katayuan ng restaurant sa tapat ng kumpanya, at nang pumasok siya sa bulwagan, nakita niya kaagad ang kanyang anak at si Elliot na nakaupo sa tabi ng bintana. Huminga ng malalim si Anastasia at umakbay sa upuan sa tabi ng anak. Ang tanghalian na ito ay ang aking regalo, bilang pasasalamat ko kay Pangulong Presgrave sa pag-aalaga sa aking anak. Dahil doon, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya sa sitwasyon. Tinitigan siya ni Elliot ng makahulugang tingin, komplikado ang kanyang mga iniisip. Ang babaeng ito ay tumanggi kahit kaunting kabaitan mula sa kanya. Mommy, Mr. Handsome only needs 10 seconds to solve the Rubik's Cube, komento ng maliit na lalaki dahil gusto niyang malaman ng kanyang mommy kung gaano kahusay si Mr. Handsome bilang isang tao. Napangiti siya nang walang pakialam. Oh, talaga. Matapos kunin ang kanilang mga order, inihain sila ng ice cream bago kumain. Ang maliit na lalaki ay masayang kumuha ng kaunti at nagsimulang kumain. Dahil alam ni Anastasia na si Jared ay may mga problema sa tiyan mula noong siya ay bata pa, hindi siya makakain ng masyadong alkaline na pagkain. Kaya naman, iminungkahi niya, hayaan mo akong subukan din. Eto, Mommy, sinandok siya ng maliit na lalaki ng ice cream, na dali-dali niyang kinain. Ilang sandali pa ay sumandok pa siya at tumingin sa lalaking nakaupo sa tapat nila. Sir, gusto mo rin ba? Agad na natarante si Anastasia nang mabilis siyang pinigilan. Jared, kinain ko ang katsarang ito kanina, kaya hindi mo ito dapat ialay sa iba. Hindi ito magalang. Gayunpaman, ang lalaking nakaupo sa tapat nila ay pinaikit ang kanyang mga mata, na nag-iisip, kanina pa tayo naghalikan, kaya bakit mo pinapansin? Kabanata 38. Ang maliit na lalaki ay makakain lamang nito sa kanyang sarili habang si Anastasia ay kumain din ng isang patas na bahagi ng ice cream. Ang lalaki sa tapat nila ay pinanood ang kanilang mga pakikipag-ugnayan at hindi maiwasang maging kawili-wili ang eksena. Bigla siyang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ng ama ng bata. Anong klaseng lalaki ang natulog ng babaeng ito para ipanganak ang batang ito? Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Elliot. Inilabas niya ang device at sinulyapan ito bago sinagot ang tawag. Hello, Hailey. Elliot, nasaan ka? Pwede mo ba akong samahan ng hapunan ngayong gabi? Nasa kumpanya ako. Hindi mo kailangang mag-overtime, tama. May importante akong dapat asikasuhin. Pero gusto kitang kasama. Tatawagan kita pagtapos ko na, okay. Elliot coaxed her in his gentle voice. Nalaman agad ni Anastasia na si Hailey iyon. Tumangala siya sa lalaking katapat niya at napansin niya ang maamon nitong ekspresyon habang sinusuyo niya si Hailey gaya ng ginagawa ng isang manliligaw. Mukhang hindi naman nagsinungaling si Hailey. Totoong mahalaga siya kay Elliot.
President Presgrave, girlfriend mo ba si Hailey? Matalim ang tingin ni Anastasia habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. We're just friends, paliwanag ni Elliot sa mahinang boses. Mister, ang gwapo ay single. Wala siyang kasintahan, biglang tumstigaw ng maliit na lalaki. Nilinggan niya ang anak. At paano mo nalaman? Siya mismo ang nagsabi sa akin. Sinabi rin niya na hanggat handa kang pakasalan siya, payag din siyang pakasalan ka. Mommy, huwag tayong mamili, okay. Magpakasal ka na lang. Ang 4 na taong gulang na bata ay nag-aalala tungkol sa kanyang ina. Napatulala si Anastasia. Pagkatapos, pinaikit niya ang kanyang mga mata habang naka-warning glare sa lalaking katapat niya. Ano ang sinabi niya kay Jared? Gayunpaman, sinalubong siya ng masalimuot at makahulugang tingin. Maaari mong isaalang-alang ang panukala, dagdag ni Elliot sa mahinang boses. Tumugon siya ng walang pag-aalinlangan, hindi ko gagawin. Gusto ko si Jared at handa akong alagaan kayong dalawa sa buong buhay ko. Tumingin siya sa maliit na lalaki at napagtanto na ang pag-aatubili sa kanyang puso ay nawala ng walang bakas. Siya ay tunay na handang alagaan ang mga ito. May iba pang ideya si Anastasia. Alam niyang nasabi ng lalaki ang mga salitang iyon ng hindi lubos na kahulugan. Gusto lang niyang suklian ang kabaitan at suklian ang katotohanang isinakripisyo ng kanyang ina ang sarili para iligtas siya. At gusto niyang maalala ng lalaking ito kung gaano kalaki ang sakripisyo ng kanyang ina, at hindi ito isang bagay na masusuklian ng kabaitan. Bukod dito, labis pa rin siyang nag-aalala tungkol sa katotohanan na ang lalaking ito ay natulog kay Hailey noon. Kakakis pa lang niya noong gabing iyon, pero naiinis na siya rito pagkatapos niyang malaman ang relasyon nila Hailey at Elliot. Kung ganoon, ano ang mga pagkakataon na pakasalan niya ito? Wala, hindi kailanman. Hindi ko kailangan, salamat, magalang na pagtanggi ni Anastasia. Tumingin din si Elliot sa kanya at nagtama ang kanilang mga tingin, ang isang komplikado at magulo habang ang isa ay kalmado at malinaw. Pagkatapos ng tanghalian, nagmamadaling umalis si Anastasia kasama ang kanyang anak. Hindi nakalimutan ng maliit na lalaki na lumingon at nagpaalam sa lalaki. Paalam, Mr. Presgrave. Paalam. Kumaway si Elliot sa maliit na lalaki. Nagpahinga si Anastasia sa hapon, dahil gusto niyang dalhin ang kanyang anak sa pagbisita sa museo sa lungsod. Gabi na nang matapos silang mag-ikot sa museo. Bumili ng grocery si Anastasia at bumalik sa kanilang apartment. Pagkatapos ay naglaro si Jared para makapag-focus siya sa paghahanda ng hapunan. Pagkatapos, isang notification ng mensahe ang tumunog sa kanyang telepono sa oras na ito. Galing ito kay Nigel. Bumaba ako ng eroplano ng 10 AM bukas. Pupunta ba kayo ni Jared at sasanduan ako? Naisip ni Anastasia na mananatili siya sa bahay kasama ang kanyang anak sa katapusan ng linggo, kaya magandang ideya na makipagkita kay Nigel. Ipinadala niya ang kanyang tugon, oo naman. See you sa airport bukas. Di na ako makapaghintay na makita kayong dalawa. Makikita mo kami pagbalik mo bukas. Hintayin mo ako, magdadala ako ng mga regalo. Nakangiting sumagot si Anastasia, it better not be the exorbitant ones or I won't accept them. Ipinaalam niya ito sa kanyang anak noong gabing iyon. Tuwang-tuwa din ang maliit na lalaki sa ideyang makilala si Nigel. Kung tutusin, madalas siyang puntahan ni Nigel para makipaglaro sa kanya noong nasa ibang bansa sila, tulad ng ginagawa ng isang tunay na tiyuhin. Kabanata 39. Sa isang pribadong luxury villa sa kalagitnaan ng bundok, nakatanggap si Elliot ng tawag mula sa kanyang lola. Dahil babalik na ang kanyang pinakamamahal na apo, hiniling niya kay Elliot na maghanap ng oras para sunduin siya bukas at sila ay magtanghalian sa Presgrave residence pagkatapos noon. Pumayag naman si Elliot. Nang maglaon, hiniling niya sa kanyang katulong na ipadala ang impormasyon ng flight ni Nigel at nakita niyang dapat niyang sunduin si Nigel bukas ng 10 AM. Noong weekend, sinamahan ni Anastasia ang kanyang anak na mag-almusal sa isang restaurant sa labas ng 8:30 AM. Matapos tingnan ang oras, pumunta siya sa direksyon ng airport sa sarili niyang bilis. Pagkatapos, nagpa siyang maghanap ng kafe upang magpalipas ng oras sa paliparan noong 9:30 AM, sinamahan ni Anastasia ang kanyang anak na panoorin ang paglipad ng mga eroplano sa may malalaking bintana. Sa wakas, 9:50 AM, inakay niya ang kanyang anak patungo sa arrivals section ng airport,
ngunit siksikan na ito sa mga taong naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay. Hawak ang kamay ng kanyang anak, naghintay siya sa open space sa tabi ng mga dumating. Sunod-sunod na lumabas ang mga manlalakbay. Sa gitna ng karamihan ay isang partikular na nakasisilaw na figure na hindi nagtagal ay humakbang pasulong. Naka-blue shirt at casual jeans ang lalaki habang nakapatong sa makapal niyang buhok ang isang pares ng sunglasses. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay gwapo at kaakit-akit, at siya ay napapalibutan ng isang superior aura. Kung tutuusin, mas eye-catching siya kaysa sa mga celebrity. Mr. Nigel. Agad na tumakbo si Jared habang sumugod din si Anastasia. Agad na itinabi ni Nigel ang kanyang trolley, saka tumingkayad at niyakap ang maliit na bata. Hello, boy. Namiss mo ba ako? Oo, ginawa ko. Tumanggaw si Jared. Namiss din kita. Pagkatapos magsalita, binuhat ni Nigel ang maliit na bata para ilagay sa trolley at tuloy-tuloy na itinulak ang trolley patungo kay Anastasia, na nakangiti rin sa kanya habang hinihintay itong lumapit. Sa sandaling ito, sa bakana ng isa pang daanan, mabilis na pumasok ang isang makisig at mature na figure kasama ang kanyang katulong na si Ray. Nahuli si Elliot, gayunpaman, nakita niya kaagad si Nigel sa unang tingin at nakita rin ang balingkinitang figurang iyon pati na rin ang maliit na batang lalaki na sabay na nakaupo sa trolley. Nandito rin pala si Anastasia. Nang magpas siya si Elliot na tumungo, nakita niya si Nigel na mahigpit na nakayakap kay Anastasia. Nang makita niya iyon, bigla siyang huminto sa gitna ng mga tao 10 metro ang layo. Nanliit ang kanyang mga pupil habang patuloy na nakatingin sa magkasintahang mahigpit na magkayakap. Sa oras na ito, ang kanyang isip ay napuno ng sobrang komplikadong mga pag-iisip. President Presgrave, magpapatuloy pa ba tayo? Tanong ni Ray. Walang pakialam na tiningnan ni Elliot ang magkasintahang magkayakap pa rin, medyo pangit ang gwapo nitong mukha. Parang hindi na niya kailangan na sunduin ko siya. Balik tayo. Hindi na hinintay ni Elliot na mag-react si Ray bago siya tumalikod para umalis. Ang likod ng kanyang figure ay tila nagmumula sa galit sa puntong ito. Natigilan ng ilang segundo si Anastasia na biglang niyakap ni Nigel bago niya tinapik ang lalaking nakayakap sa kanya ng mahigpit. Tama na. Matagal mo na akong pinisil at halos malagutan na ako ng hininga. Napangiti si Nigel. Na-miss kita. Paano mo maiintindihan iyon kung hindi kita niyayakap? Okay, let's go. Sabi niya sa kanya. Kaya naman, lumabas ng airport ang grupo ng 3. Hindi niya hinayaan ang sinuman sa kanyang pamilya na dumating upang sunduin siya habang sumakay siya ng taxi rito, kaya maaari lamang silang maghintay ng taxi. Sa sandaling ito, isang itim na kotse ang dumaan at ang driver sa loob ay ang driver ni Elliot. Young Master Nigel, mangyaring sumakay sa kotse. Hoy, Logan, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Nigel. Inayos ni Young Master Elliot na sumama ako, paliwanag ni Logan habang bumababa ng sasakyan, saka nagmamadaling binuhat ang mga bagahe para ilagay sa trunk. Sa likod ng kotse, si Elliot, na hindi umalis, ay nakaupo sa kotse ni Ray habang nakatitig sa taong nasa harap niya. Nakita ni Elliot na niyakap ni Nigel ang maliit na bata at hinalikan ito bago ito inilagay sa likurang upuan. Pagkatapos, pumasok si Anastasia sa kotse habang si Nigel naman ay sumakay sa front passenger seat. President Presgrave, mukhang maganda ang relasyon ni Young Master Nigel at Miss Tillman, komento ni Ray. Bumalik ka sa Presgrave Residence, utos ni Elliot. Kabanata 40. Habang nasa daan, nakatanggap ng tawag si Nigel mula sa kanyang lola. Gayunpaman, dahil pumayag na siya na samahan si Anastasia at ang kanyang anak sa tanghalian, nagpasya siyang bumalik na lamang sa Presgrave Residence para sa hapunan sa gabi. Sa restaurant, nagkwento si Nigel tungkol sa plano niyang bumalik ng bansa. Bumalik na siya para manahin ang negosyo ng pamilya sa pagkakataong ito. Ano ba talaga ang ginagawa ng pamilya mo? Maaari mo bang sabihin sa akin ng partikular? Tanong ng isang matanong na Anastasia. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Nigel, sinadya niyang itago ang background ng kanyang pamilya sa ibang bansa at kilala lang siya nito bilang isang ordinaryong manager ng hotel. Sa sandaling ito, ayaw na niyang itago ang katotohanan, kaya itinuro niya ang pinakamarangyang hotel sa labas ng bintana at sinabing, "Pag-aari yan ng pamilya ko." Napalingon si Anastasia sa labas ng bintana.
Isa itong 7-star luxury hotel, pero pag-aari pala ito ng kanyang pamilya. Ang aking pamilya ay may mga negosyo sa 36 na bansa sa buong mundo. The hotel that I interned at abroad is also owned by my family. Anastasia, pasensya na. Hindi ko sinasadyang itago ito sa iyo, paghingi niya ng paumanhin. Napangiti siya. Ayos lang. Hindi ko inaasahan na ikaw ang young master ng isang mayamang pamilya. Huwag mong sabihin iyan. Sa iyo, ako pa rin, walang nagbago, nagmamadali niyang paliwanag. Nagkibit balikat si Anastasia at nagpaliwanag, maswerte rin ako na naging kaibigan kita. Ipinagmamalaki kong masasabi sa labas ng mundo na kaibigan kita. Tumingin sa kanya si Nigel na may mapait na ngiti. Bakit gusto niya lang siyang maging kaibigan? Gusto niyang magkaroon ng mas matalik na relasyon sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali at maaaring maghintay para sa kanya. Sa hapon, sinamahan niya si Jared na mamili ng mga damit at laruan. Kung hindi siya pinigilan ni Anastasia, malamang na inilipat niya ang buong tindahan ng Lego para kay Jared. Alam niyang mayaman ito, pero hindi niya kayang i-spoil ang anak niya dahil natatakot siyang maging spoiled brat si Jared. Tuwang-tuwa ang batang lalaki ngayon dahil nakatanggap siya ng maraming regalo, na lahat ay paborito niya. Pumunta ang maliit na batang lalaki sa silid upang i-unpack ang mga regalo sa apartment ni Anastasia. Pagkatapos, binuhusan niya ng isang basong tubig si Nigel at nagtanong, Nigel, kilala mo ba si Elliot? Muntik na siyang masamid sa tubig sa narinig, pagkatapos ay dali-dali niyang tinapan ang manipis na labi at umubo. Anastasia, hindi mo siya mahal, hindi ba? Matapos matigilan ng ilang segundo, sumimangot si Anastasia. Bakit ganyan ang tingin mo? Inaamin ko na siya lang ang lalaking mas gwapo at mas kaakit-akit kaysa sa akin sa mundong ito. Natatakot ako na ma-inlove ka sa kanya, at kung ganoon, hindi ako mananalo sa laban, medyo pabirong sabi ni Nigel. Kilala mo siya, he's my cousin, paliwanag niya. Nang marinig iyon, nagulat si Anastasia at hindi nakapagsalita, ano? Pinsan ba ni Elliot Nigel? No wonder mayaman ang pamilya niya. Pamilya pala sila. Anastasia, alam ko na nakuha niya ang QR International Group at ngayon ang iyong bagong boss. Gusto mo ba siya? Walang pakialam na sagot niya, hindi. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Sa tingin mo ba napakababaw kong tao? Nakahinga agad ng maluwag si Nigel. Siyempre, alam kong may kakaiba kang karakter. Kung hindi, base sa itsura ko lang, matagal mo na akong minahal. Ngumiti si Anastasia bago tumingin sa oras at sinabing, hindi ka ba babalik sa pamilya mo para maghapunan? Sige na, 5:30 PM na. Okay, bukas na lang kita kontekan. Bumalik si Nigel sa silid, nagpaalam sa maliit na bata, at saka umalis. Nakaupo siya sa sofa, nawalan pa rin ng salita kung paano niya nakilala ang pamilya ni Elliot. Hindi nakakagulat na hindi siya pinayagan ni Elliot na magsalita tungkol sa nangyari noong gabing iyon. So, takot din ba siyang mapahiya? Pagdating ng Lunes, ipinadala ni Anastasia ang kanyang anak sa kindergarten. Nakita kung gaano masunurin ang kanyang anak na pumasok sa paaralan, pumasok din siya sa trabaho ng may malaking kapayapaan ng isip. Pagdating niya sa opisina ay agad siyang sinalubong ng atensyon ng lahat. Hindi niya alam kung ano ang nangyari hanggang sa isang babaeng katulong ang nagsabi sa kanya, Miss Tillman, ang gwapo ng boyfriend mo. Boyfriend? Anong boyfriend?